Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. So, nagpa-hair follicle test na si Migs Nograles at si Pulong Duterte. Tapos na silang dalawa. Medyo malapit silang magkasabay pero nauna si Pulong Duterte tapos si Migs Nograles. At ang nakakatawa nito, namahalan si Migs Nograles sa hair follicle test. Bakit Migs? Hindi mo ba kaya? Hindi mo ba afford? Kasi mas maganda itong hair follicle test eh, para malaman talaga kung addictus benedictus ba ang isang politiko or hindi. Kapag addictus benedictus, eh, huwag nating iboto kasi nabudol na tayo. Ang tanong ngayon ng maraming Pilipino, kaya kayang imbitahin, i-recommend, or mag-demand si Migs sa kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Speaker, at yung ibang kongresista. Kasi kapwa politiko naman sila, si Pipi Sara nga, nag-demand sa mga kongresista. Eh ikaw, Miss, friends ka sa mga young guns. Guns? Guns? Guns. I think, meron ka namang GC or ka-chat mo naman sila. Pwede mo naman silang kumbinsin, lalo na ang speaker, Miss. Close kayo ng speaker, di ba? Yeah, So, pwede mo siyang, din, para makita talaga ba nga itong pagserbisyo sa politika ay para sa bayang Pilipino, hindi para maging manalo. So ito mga kabibiga, panoorin natin ang video ni Migs Nograles na nagpa-hair follicle test siya ngayong araw na to. So ito yung mga kabibig, oh. Ito yung hair follicle test ni Migs Nograles. Noon inspire tayo, magtinood tayo. You have to do it every 3 months. Confirmatory na rin for your hair drop. Confirmatory. Highest form na po siya. Meaning, mataas yung rate compared to this. Ito yung highest na form of drug test. Then, ito yung parang magkumara yung last stage sa... Gano'ng matagal bago mo malaman ng result? Result po nito is 2 weeks. 2 weeks. Then, ang mag-earn po ng sample nito congressman is US. US, okay. Then, papadala to this sa Turkey. Okay. Then, yung result po ninyo is around November 18. Third week po sa November. Okay, so matagal-tagal siya kasi pinapadala pa siya sa US. So, pag makita ko, i-seal nyo ng maayos, Yes. no, para talagang hindi siya matatamper and lahat yun. Pero alam mo guys, share ko lang, mahal siya. Kasi, mahal siya. Mga 8,000. 8,000 lang, Migs. Kaya mo yan. Grabe naman si Migs. Ang tipid, ang kuripot, pero kung mamimigay ng ayuda. Ito yung promise ko for transparency and accountability. Sige, so, ano gagawin niya? Ikakat niya. So yun mga kabibigya, pumunta na si Migs kanina at nagpa-hair follicle test. Pero grabe naman yung komento ni Migs na ang mahal daw. Eh para yan sa mga tao, para maniwala sila sa'yo na hindi ka addictus mentis. 8,000 Migs, tapos namamahalan ka. Eh, namigay ka ng ayuda kung ano-ano, di ba? So ito din ang kay Pulong Duterte. Baka sabihin natin lumang video kay Pulong. Ito ang Pulong, oh. Hindi ito lumang video kay Pulong. Ngayong araw lang ito. Naka-white si Pulong. Yan o. Si Pulong, mga kabibigyan. Talagang kitang-kita ba na sinunan siya ng hair follicle. Marami pa na kailangan doon yung polo. Session. Hindi na ako, sir. Third time na ako niya. Third time na talaga ni Pulong. Hair follicle, sir? Pinakaunan ako katong Petriling. Una pala yung drilling. Pangalawa, yung nagpasa siya ng resolution. Pangatlo, ngayong demand. Kung after pag-file sa bill. Diba? Yan mga kabibig ha. Sir, gig sa 1:30 sa Davao po. O, ito'y labot na yun. Wala siya pakialam kay Migs Nograles. So, yung kabibig, nakita natin ang pagkuha ng sample para kay Pulong Duterte at saka kay Migs Nograles. At merong isang interview si Pulong Duterte. Panoorin natin kung ano ang laman ng kayang interview. Ito ay sasagot siya sa mga katanungan ng media. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Wait muna. Ano reaction nila yung Qualcomm na patuloy na iniimbestigahan yung supposed drug war reward system dun sa
sa tatay. Gusto nyo malaman kung magkano sila per hearing? Gusto nyo malaman kung magkano sila per hearing? Hala, Oo, sabihin mo na ako. Ha? Wag na, joke lang yun. hala. Sir, tsaka lahat ng... Per hearing, may bayad ang mga kongresista? Sa House, lahat. Bayad yan ay bayad. Bayad yan ay bayad. Bayad yan ay bayad. Lahat directed, sir, na Duterte. Ano masabi sa ganitong sitwasyon yun, sir? Parang balag yung kanya yun, sir. Siguro yun yung definition ng trabaho nila. To investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. Hala, Okay lang. hala. Ano kaya itong pasabog ni ni Pulong Duterte na bayad? Ano ba 'yon? Naku po, mga kabibig, panoorin natin ulit mga kabibig ha. Parang na-shock ako sa pasabog ni Pulong Duterte. I think merong itong full interview. Hanapin ko muna kabibig ha. Itong full interview ni Pulong Duterte para magkaalaman tayo kung saan galing itong sinasabi ni Pulong Duterte na bayad. Ay, not to go. Ay, hindi naman. Pero kung magpa-drug test ka, di ba? Kung wala kang tinatago. Pero pag may tinatago ka, syempre, it's up to you, di ba? Kung paano mo i-handle yung sarili mo sa harap ng constituents mo. But you think, sir, mas better ang leader kung... Syempre, pag hindi gumagamit ng droga, syempre, nasa maayos yung pag-iisip mo. Di ba? Sir, speaking of maayos ang pag-isip, sorry for asking you this. Marami kasi mga negative comment kay VP. Psychiatric test daw. Ay, si VP na po sasagot dyan. Sinagutan niya kahapon. Pero Okay. bilang kapatid, bilang kuya, sir, what's your take sa mga ganitong negative comments kay VP, sir? Normal yan. Kami ang kalaban ng administrasyon ngayon. So, syempre, sino ba yung nagko-comment? Di ba? Syempre, yung mga kaalyado nila. Are you hurt? Ako? Hindi. Normal yan sa politika, madam. Sir, going back dun sa drug. Tinawag na nga akong drug addict, drug pusher, drug lord, drug smuggler. Kahit may 5 anak ako at 4 na apo. Sir, going back sa drug test, sa tingin niyo may mga congressman na hindi tutugon dun sa hamon ni Sara? Sa tingin ko, Hala, alam nyo na yung sagot. hala. Pwede mong pangalanan, sir? Ano, senador? Senator, congressman, sir, in particular dun sa mga congressional candidates na Magpa-drug test na lang sila. Para magkaalaman. Tama. Diba? Sinong sila, sir? Your calling on everyone na talaga? Lahat. Diba? Total, imposible naman wala silang pera pang drug test. Tama. Yan sagot. Imposible. Namahalan nga si Migs. PRRD, how is he po? Last week, nandun ako. Ayun, nagkukwentuhan kami sa candidacy niya rin as mayor. Okay naman. Kampanya raw siya. Pero sinabihan nga namin na mga piling barangay na lang na hindi na pwede lahat ng barangay ng Davao. 182 barangays yun. So, piling barangay na lang na magkakampanya siya. Sir, last time sinabi ko ni Sara na tatakbo po ang tatlong Duterte. Congressman Pulong, Mayor Baste at si dating Pangulong Duterte. Ano po yung nangyari, sir? Sabi niya yun. Wala talaga yun sa plano ko. No? Kasi may isang term pa ako as congressman. Tapos ever since pumasok ako sa politika, hanggang 2 terms lang ako. So yun nga, sabi din ng mama ko na tapusin mo yung term as congressman. Pero sa 2028, sir, may plano po tayo to... Wala. So ito second May plano akong mag-retire. So ito second term pa lang po. Third na po. So you will finish your term now? Yes, opo. We were expecting kasi it was announced earlier by VP na yung mga kapatid daw ay sasama sa Senado. Walang pera pang gastos para nationwide na kampanya. Also, sir, dun sa pagkalaban ni Nograles against your father po for the mayoral Davao. Right niya yun. Di ba? Kahit sino naman pwedeng lumaban kay Mayor Rudy. Kahit sir, binigyan siya ng posisyon before and maganda yung naging samahan ng Nograles at Duterte since 2016 at least. Kung sa akin, hindi maganda samahan namin ng mga Nograles. Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1992-94. Doon nag-umpisa yung drug addict ako sa tatay nila. Sir, hindi ito first time na maglalaban ng Nograles. Pero kung Pulong, this time I did not consider them as my friends. Oh. never did. Yes.
tatay ko lang. Okay. Pero this time, maglalaban ulit kayo sa local elections. How is it different this time, Congressman Tulong? Wala naman. Wala namang difference. May kalaban naman ako parati pag tumatakbo. Except nung Vice Mayor at ako. Pero as far as you know, sir, Davao City po is very satisfied pa sa pamamahala po ng mga Duterte. Ang makakasagot niyan yung mga tiga Davao. Pero meron bang bagong gagawin strategy ang mga Duterte ngayon? Or we still... Same lang ma'am, mga ngampanya. Ngayon sabi ko, wala kaming ayuda. Hindi gaya sa kanila ngayon. So, tanggapin ng mga tiga Davao yung ayuda. Kanila naman yan. Diba? Sir, So, speaking of budget, kamusta yung budget, sir? May ano na ba? May natatanggap pa ba kayo? wala. Oh, Wala. Zero. zero budget. Ayun pagkaalam ko. Yun ang narinig ko from my colleagues. Sir, the President has signified his intention before to attend sa platform. Mhm. Ikaw bilang pangalan niyang anak, kung bibigyan niyo po ng payo si Presidente, will you even... Sasamahan ko nga sana. Ayaw niya eh. Sa Congress? Oo, ayaw niya eh. So you did not encourage him not to join, ay not to go. Ay, hindi naman. Bakit naman? So kahit sa Senate, sir, Ewan ko sa mga kapatid ko pero hindi namin napag-usapan na i-ano ko siya na huwag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya, tapos ayaw niya. so we know why. Na? Bakit okay lang sa inyo mag-attend si Presidente sa Congress? Bakit naman hindi? Di ba? Ano bang masama kung pumunta siya doon? Sir, pero ano reaction nila yung Quadcom na patuloy na inimbestigahan yung supposed drug war reward system dun sa tatay ko? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Oh, Oo, sabihin mo na ako. Ha? Wag na, joke lang yun. Sir, tsaka lahat ng lahat ng hearing yan from Senate to sa House, lahat Bayad yan. Ay, bayad. lahat directed sir to Duterte. Ano masabi sa ganitong sitwasyon ngayon, sir? Parang balag ng kayo, sir. Siguro yun yung definition ng trabaho nila. To investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. So, okay lang. So may I go back to your father? Kumusta ang health concern mo nun? Okay naman, natutulog, malakas kumain, kahit sasabihan na namin na dahan-dahan. So, okay lang. Is he excited to campaign for this 2020? Yun nga gusto niya umakyat ng bundok, sinasabihan namin hindi na pwede. Diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. Does he need to campaign? Siguro naman, oo, dahil election yan eh. Pero, so, Lugi kami kung di siya mangangampanya. Pwede mag-relax ang Duterte ngayon, I mean, talagang kailangan din kayong sumabay sa pagdating sa kampanya. Nangangampanya naman din talaga kami, ma'am, every election. Kung merong, sorry for asking this, kung merong dehado kayo, saan kayo dehado ngayon? Sa buhok. O sa Katera? Siyempre. Sir, all out po ngayon si VP Sara against the Marcos administration. Pagsasalita niya. Sa tingin niyo saan galing yung hugot niya ni VP Sara? Nasa Hindi namin yan napag-uusapan. Ngayon, napag-usapan namin, wala lang raw powder pati lip gloss. Galit siya. Okay? So we'll wait, the result will come out after 2 weeks. Yes, 2 weeks pa po. Sir, pahabol, baka may message kayo sa mga congressman na or officials Challenge na sa kanila. pati ko sa inyo and of course challenge din sa for the record lang. Wala naman akong message sa kanila. Kumain kayo na maayos. Are you not challenging them to also undergo drug test as compared to... Kaya nang sabi ko, ma'am, siyempre duty nila yon as candidates, di ba? Para sa mga constituents nila, para malaman ng constituents nila na hindi sila gumagamit. tama. So last ito, Yes. pinanggit kanina sa Congress, Quadcom, at saka yung good government, sa Senate Blue Ribbon, parang we hate to call this, pero parang against JK, against Duterte pa rin. So saan ba humuhugot ang pamilya Duterte ngayon ng strength despite all of this mga Kami? sanctions? Ako sa nanay ko at sa Panginoon. Yes. So ano sinasabi ni Mang Isbeth sa inyo? Anong palagi niyang sinasabi? Sana lang kayo interview niyo. Pero ano lagi na-advise sa inyo, sir? Yes, every day. Every Ano day. si Saran? Kailangan may powder ka at lip gloss. Sorry, hindi ako sanay sa ganito eh. Sorry. Okay, salamat po kayo. Salamat.
ang akin lang. Ang mensahe ko naman kay sa pagtakbo lang, kung record lang yung Senator Trillanes. Sa kanya, sa Hindi ako tiga-Caloocan, sir. Hindi, baka lang sa kanya, bilang madalas kayo lagi nagpapangga before, baka meron. Nagbabangga. Di pa kami nagkita niyan. Doon lang sa Senate hearing kami nagkita niyan. Pero yung mga patikos niya before, sir, as local official, meron kayo. Wala akong masabi sa kanya. Hindi ko kilala yan. Oh. Thank you, sir. So yun, kabibigyan narinig natin ang mga juicy na chiner ni Pulong Duterte. Wow. As in, shock tayo sa word na bayad, no? Totoo kaya yun? Na per hearing, bayad. Bayad naman sila ng trabaho nila, pero iba yung atake ng word na bayad eh. Parang meron pang ibang mga tinatagong lihim sa word na bayad. Kalurky naman nun. So yun lang po mga bibigyan ating ladies and gentlemen for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.